Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po, Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kaniyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo, kasama ang ulo, ang mga pata, at ang lamang loob.
Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain ito, ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay ng lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang daramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo ng Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiban. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moses na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda at maulang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, nakita natin na parang mayroong palaging kontrabida. Sino yung mga kontrabida? Mga Pariseo. Mga Pariseo na palaging tinitingnan at binibilangan ang mga kilos at galaw ni Jesus at ang kaniyang mga alagad. Bakit nga ba? Dahil po, ayon sa kautusan ni Moses, at ayon sa inaaral ng mga Pariseo, mayroong halos 613 na mga batas. At yung 613 na mga batas na yon ay nahati sa dalawa. Yung dalawang pwede mong gawin at yung hindi pwedeng gawin. Yung do's and don'ts. Ilan po yung pwedeng gawin? Nasa 248. At yung bagay na hindi mo pwedeng gawin ay nasa 365. Nangangahulugan na halos sa araw-araw ng buhay ng mga Hudyo, may isang araw na may pinagbabawal. Imagine kung tayo ay nabubuhay noon o kung tayo yung mga Hudyo, para tayong nakatapak sa mga numero. Palagi na lamang bawal. Kumanan ka, bawal. Kumaliwa ka, bawal. Pero sila, pwede. Bawal sa ordinaryong tao. At doon po sa 365 na mga batas na yan, 39 ang idinagdag ng mga Pariseo. 39 na panibagong batas ang kanilang idinagdag. Kasama rito ang bawal mamitas o mag-ani sa araw ng pamamahinga. Ito yung konteksto ng ating ebanghelyo. Bakit pinagbabawal? Dahil nga bawal ayon sa kautusan ni Moses. Bakit ganun na lamang
ang tugon ni Kristo, nahabag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang mga Pariseo sa Ebanghelyo ay tumitingin lamang sa panlabas na sitwasyon. Hindi nila nauunawaan ang istorya o katotohanan bakit kailangan nilang mamitas ng butil para makain. Hindi nila alam na si Kristo at ang kaniyang mga kasamang mga alagad ay pagod na pagod sa paglalakbay mula isang bayan patungo sa isang bayan. Sila nga ay nakakakain lamang kapag may mga nagbibigay na nakakakilala sa kanila. Ang pagod, ang gutom ay hindi nila alintana. Kaya sa pagdaan nila doon sa isang palayan, doon sa isang bukid, nanguha sila sa pamamagitan ng kanilang kamay. Ito po ay pinahihintulutan ng may-ari. So kung ikaw ang may-ari ng bukirin, pwede kang manguha kung gusto mo ng trigo, pero gagamit ka lang ng kamay. So ganun ang ginawa ng mga alagad at sa pamamagitan ng kanilang kamay, sila ay nakakain. At hindi ito nauunawaan ng mga Pariseo. Hindi nila nararamdaman ang gutom at pagod ni Kristo at ng kaniyang mga alagad. Ano po ang pinakikita sa atin ng Ebanghelyo? Ano po ang gustong sabihin nito at ano ang gustong iparating sa atin na mga Kristiyanong nakikinig sa kaniyang banal na salita? Na ang batas ay tama, na ang batas ay mabuti, na ang batas ay ginawa para sa kapakanan ng mas nakararami. Pero kung ang batas ay sumusupil na sa kalayaan ng tao at ito ay naglilingkod na lang sa kakaunting grupo ng tao, nawawala ng saysay ang kahulugan ng batas. Nagiging self-serving ang batas. Kaya si Kristo na nagsabing narito ang higit na dakila kaysa templo, dahil si Kristo na ang pinanggagalingan ng bagong batas, ang batas ng pag-ibig. Nawawala ng saysay na ang mga batas na luma dahil lahat ng ito ay napulfill na ni Kristo. Lahat ng mga batas na ito ay nasa ilalim na ng paa ni Kristo. Dahil diyan, ang kaligtasan ay mas nakita at ang batas ni Kristo na batas ng pag-ibig at awa ang siyang dapat sinusunod at hindi ang letra ng batas kung hindi ang espiritu ng batas. Kaya't sinabi niyang, habag ang ibig ko, hindi hain. Mercy, awa. Kung hindi ka naaawa sa aking mga alagad na nagugutom at tinitingnan mo lamang ay ang halaga ng batas, nawawala ng saysay o kahulugan ang batas ng tao. Kaya ang batas ni Kristo na batas ng pag-ibig at batas ng awa ang siyang dapat nakikita ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na buhay. Siguro po, marami na rin sa atin ang nakaranas na husgahan. Di po ba? May mga taong mapanghusga sa ating paligid. Yun bang ang paghuhusga ay nakabase sa opinyon?
na akala natin ang opinyon ang katotohanan. Ang opinyon ng isa ay hindi nangangahulugang kapareho ng opinyon ng iba. Kaya ang nangyayari kapag maraming opinyon, nami-misjudge natin ang ibang tao sa kaniyang karanasan. Para bang tayo ang nagiging huwaran dahil tayo yung may magandang opinyon. Pero in reality, ang opinyon ay nananatiling opinyon dahil hindi pwedeng i-validate ng ibang tao ang iyong katotohanan at nararamdaman. Kaya nagkakagulo sa isang grupo, kaya nagkakagulo sa isang asosasyon, kaya nagkakagulo sa isang community dahil ang daming taong ang galing mag-judge o humusga sa sitwasyon ng iba. Ang galing nating gumawa ng conclusion sa mga sitwasyon ng ibang tao ayon lamang sa nakikita. Pero wala tayo doon sa loob ng sitwasyon. We can only say that our opinion is based on truth kung tayo ay kasama doon sa sitwasyong nangyayari. Kumbaga, kapag suot mo ang kaniyang sapatos, doon mo lamang mararamdaman ang tamang pagsasalita. Kaya po tayo, kapag tayo'y hindi tiyak, hindi natin alam ang katotohanan, kailangan nating isuspend ang ating judgment. Huwag tayong magsasalita kung hindi natin alam ang katotohanan. Kasi makasasakit tayo at the same time, hindi lamang makasasakit kung hindi tayo ay nagmi-misjudge sa ibang tao. Dahil ang misjudgment is ugly and cruel. Pangit at masyadong masama ang mag-judge ng tao. Katulad ng karanasan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad, hindi naman naranasan ng mga Pariseo ang magutom at maglakbay. Hindi naman nila naranasan ang buhay ng mga alagad na kasama si Kristo. Kaya wala sila doon sa posisyong i-judge na mali ang kanilang pagkuha ng mga trigo upang kumain. Same thing with us. Kapag hindi tayo kasama doon sa pangyayari, hindi natin pwedeng i-express na ang opinyon ay ang katotohanan. Tingnan po muna natin, isuspend muna natin ang judgment hanggat hindi natin nalalaman ang totoo sa sitwasyon ng isang tao. Marami sa atin, biktima na ng panghuhusga ng iba. Huwag na natin pong i-duplicate. Huwag na nating gayahin. Huwag na nating ulitin. Kapag gusto mo ng humusga at hindi ka sigurado, mas magandang manahimik at isara ang bibig mo. Dahil ang tunay na pinanggagalingan ng batas ay walang iba kung hindi si Kristo ang poong Nazareno. Dahil siya ang batas ng pag-ibig at ng awa. Ito po yung ating gagayahin. Ito yung ating hihingin sa Kanya na bigyan tayo ng biyaya ng awa
at biyaya ng pag-ibig upang aking maunawaan ang sitwasyon ng iba, upang aking makita ang katotohanan sa karanasan ng iba, upang aking makita na tayo palang pareho ay opinyon lamang ang alam at hindi katotohanan. Mas magandang mayroon tayong awa at habag kesa mayroon tayong hain o ibibigay sa Diyos. Sapagkat sa katotohanan ng buhay, lahat tayo'y huhusgahan ayon sa ating kakayahang umibig at dumama ng awa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito ay pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak
at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat mo ay nadalisay. Pagpapalat buhay nadalisay. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sabayang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dito ang salangit, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na hindi tayo huhusgahan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.